ibinibigay ko po sa inyo ang ama ng lungsod ng Maynila, Yorme Isko Moreno Tumoroso. Thank you, Director Jay. Palakpakan natin ang ating MDSW. Good morning! Masaya po kayo? Okay, ako, una siyempre salamat sa ating principal, sa mga guro na tayo hinos dito. Mas masarap dito, sana buwan-buwan dito na lang tayo. Malamig. Kasi usually doon kami sa UDM ground. But I'm excited for you. Merry Christmas. Excited ako sapagkat another 488 individuals of Manila learned something, skill that may give each and every one of you opportunity or better chances to pursue economic stability for yourself and for your family. Now, this is our third under this administration. Pangatlo na namin ito, natutuwa ko kay Director Jay sapagkat tumutungo siya sa landas na aking gustong ibigay sa lungsod ng Maynila at mamamayan ito. Your city government will continue to focus on MBN. MBN. Minimum Basic Needs. Ano yan? Panood dyan. Housing, education, healthcare, and jobs. Kapag ang isang pamilyang Manileño may matinong, disente, na masisilungan, panatag ang pamumuhay ng pamilya. At ang bata, papasok sa eskwelahan. Ang magulang, papasok sa kanyang trabaho. Pag ang pamilya nagkasakit, mayroong maayos na ospital or healthcare facility. Kung titignan ninyo, sa mga nandito, talo na yung mga magulang, kung titignan ninyo, ang buhay natin ay umiinog lamang sa ganoong bagay. Yung mga shopping, window shopping, yung Natasha, yung King Kansu, yung mga yung bagay na, ano lang yun na tawag yan, pampasarap sa buhay. Because aspiration, syempre you wanted to be beautiful. Kaya minsan nagpapa-color ka ng hair, yes, it may be, at some point, at some level, kailangan. Pero ikaw pa unang mga kailangan. Kapag natugunan ito ng pamahalaan, tataas ang antas ng pambuhay ng bawat pamilyang Manileño. That is what I believe. Then, now, and tomorrow. Kaya ang inyong pamahalang lungsod, kung makapansin ninyo, kahit gipit na gipit, kahit na talagang yung saranggot mo, boka-boka lang. Kahit na ubos na ang sinulit, pinipilit kong maging masino at gumastos ng walang kapararatan. Yung iniiwasan kong gumastos ng walang kapararatan. Sabihin, kung meron man akong gagastusin sa limited resources natin, ipupuhunan ko na lamang sa MBN. Why am I excited for you today? Kasi, tingnan ninyo, di ba mahirap ang buhay yan? Nararamdaman niyo? Hindi lang sa Maynila yun. Sa buong Pilipinas. Because of incidents
or situation in our country nationally. It affects the trust and growth of businesses because businesses provides opportunity and jobs. And jobs looks for particular set of skills. Katulad ng mga natutunan ninyo. Now, kung meron man ako iririgalo sa inyo, mga nanay ko, ito pa rin parang nanay ko na eh. O mga kabataan ng lungsod. Sa loob lamang ng 5 buwan, sa walang humpay na pinipilit asikasuhin at muling gamutin yung mga bagay na ginawa in terms of policy making, no? Ay maibalik yung dati mo nang ginawa na nagbigay at nagdulot ng paglago ng Maynila. Noong ako na may nawala, ay ibinalik doon sa lumang panahon kung saan maraming tira ballpen. I think some of you understand anong ibig sabihin ng tira ballpen. But, salamat sa inyo, ibinalik niyo ako, ibinalik ko yung tamang luma, yung umpisahan natin dati. And with that, I'm happy to inform you. Kaya galingan nyo lang talaga. Sa totoo, galingan nyo lang pagka binibigyan kayo ng pagkakataon, sabihin niyo sa inyong mga kaibigan kasama sa mga susunod natin graduates. You know, because of the economic struggle ng bansa, Manila lost 2.4% of our businesses, or what you call the mortality rate, or retired. Out of 54,000, there is about 2.4% ang nawala. That's amounting to about 1,300 plus businesses ang nagsara. Now, sa awa naman ng Diyos, mukha nagugustuhan ng mga negosyante yung dati natin polisiyan ibinalik ko ngayon. Manila grew by 12.9%. So if we minus the growth to the mortality or the decline or retirement, so 12.9 minus 2.4, we are positive 10 plus %. Ibig sabihin, alam niyo ba, pag tinitignan niyo yung numero, parang maliit, ano? That's about 7,000 new businesses in the city of Manila. So anong epekto nun? Yung mga mathematics niyo, mga economics niyo, hindi naman namin naintindihan, hindi naman namin makakain yan. Sa ngayon. But the effect is, we generated 13,000 plus new jobs in the city of Manila in the last 5 months. May sense? Logical? Mahirap gawin. Hindi lahat nauunawaan ng mga leader, pero these are not special science. You don't have to be what do you call this? Economist. No, these are basic. Gawin mo maliwalas ang siyudad. Gawin mo panatag ang pamumuhay. Bawasan o tanggalin mo yung mga tulongges sa City Hall. Tataas ang kumpiyansa ng negosyo. At ang negosyo, aakyat, maghahanap na hanapin? Empleyado. And
side by side, while we are creating this policy on top level, yung ating mga MDSW, kaya tayo nandito ngayong araw na ito. Through policy making and equipping our people, magpapanagpo yun sa intersection. Magkikita yun. Ganun po, sa tingin ko, kakamali ako, pero sa tingin ko, ganun ang tamang pagtulong. Paluwagin mo ang paghahanap buhay, ang tao, panatag ang pamumuhay, nakakaramdam ng kaligtasan. Di baling luma ang Maynila, pero maaliwalas. Walang dugyot. Naturally, we will continue to enjoy growth. Kaya may awa ang Diyos. Kaya sa inyo lahat dito, huwag niyo ko ipapahiya magka nakapasok na kayo sa trabaho. O bigyan niyo ng daman ang inyong sarili, dignidad, and you make sure to yourself. Ako, kung sabihin niyo sa sarili, patay, may hanap buhay na. Ako, namamamayan ng Luzon ng Maynila. Nabigyan ng pagkakataon ng pamahalaan ng Luzon ng Maynila, ay kakailanganin sa kumpanya. That must be your attitude. Kailangan. At kung sakasakali may nakaluwag-luwag kayo, may natutunan kayong paghahanap buhay, pilitin kong mabuti sa paghahanap buhay na itatayo. So, yun ang gusto kong mensahe sa inyo ngayong Pasko na may awa ang Diyos. Kung nagtuloy-tuloy ito, lalago ang lungsod ng Maynila. Napansin niyo ba? Kahit wala tayong pera, si Judith, panay ang bisita sa atin. Kilala niyo ba si Judith, no? Casey Agreta, Judith. Pero sa katapusan, sa December 30, magbubulat ako sa inyo. Remember, nung pumasok ako sa gobyerno, may iniwan sa akin commercial obligation. Ang commercial obligation, hindi yan utang na katulad sa bangko. Ito ay utang kasi may nanuwag. Parang may utang siya kasi hindi kami niyaran. Ano tawag doon? Manunubag. Tama ba? And I don't want that kind of impression for our city. So, even though it is done in the past, to heal is to cure. To cure is to act. So that's why, during the 100 days, nai-report ko na sa taong bayan, out of 10 billion, makabayad na ako ng 31%. That's 3.1 billion pesos. Plus, yung utang ko naman, yung utang ko, di ba yun ang naman nila sa akin? Yung tawag yan, ano yan? Ano babalik? Yan ang nila sa akin eh. Yung utang sa bako ng gobyerno ng Maynila, hindi napatid. So, nagigets nyo? Yung commercial obligation nila at yung obligasyon natin bilang mamamayan sa mga pinagawang eskwelahan, ospital, and so, pabahay, and so on and so forth, at mga gamot, pagkain nung pandemya o nababayaran ko. So, ano ibig sabihin? Talagang pag nagsinong ka, and it goes to you. No? Sorry. Pag sinilong ko talaga, tingin ko, makakaalpas din tayo. Nung pumasok ako, yung tubig ng flooding, kasi sira yung flood control, hanggang dito. At least yung tubig ngayon, hanggang dito na lang. Nakakahinga na tayo, sort of saying. Kaya, wala akong ibang request sa inyo, magbuti lang kayo sa mga future na gawain at tungkulin ninyo sa inyong sarili o sa kumpanyang inyo mapapasukan. Galingan nyo ha.
Sinigang. Paborito ko kasi yung sinigang. May asin pa. Kaya sa inyo, mga batang Manila, tingnan ninyo, marami na ba sa inyong kanya-kanyang tahanan nakatanggap ng Noche Buena? Meron na? Taas ang kamay na meron na? Yan. Yung mga wala pa, steady lang kayo. Nakita lang kayo at kayo'y maliligtas. Lahat yan. We try to continue what we have started in the past. Ayaw kasi kahit nahirap. I think your parents will agree with this. Kahit hirap ang buhay, gagawa ng paraan. Dahil ang gusto ko, sa Pasko, walang magutom sa lungsod ng Maynila. At yan, may special gift pa ako sa mga lola ko. Pero kasi tuloy din yun. Nag-umpisa na kahapon. Yung ating Noche Buena box, nakakalimang araw na. So, hindi ko dyan, nakadala ko niya sa inyong mga brother. Kahit pa paano, gipig tayo, pero nairaos natin na mayroong mapagharimunan ang bawat bahay at pamilyang Manileño ngayong Pasko. So muli, congratulations to each and every one of you. I hope 2026 will be a better days for each and every one of us and for our city. And ang wish ko naman, sana maging malusog naman kayo. Kasi mas magastos ko kasakit. Ang isang mahirap na tao, pag nagkasakit, 2 beses tinamaan. Unang tama, gastos ka ng gastos. Pangalawang tama, hindi ka makapasok sa trabaho, wala kang kita. So gastos, negative. Kaya pabaon ng pabaon ng tao na isa. Kaya I wish you good health. Sana maging malusog ang lahat ng mga taga-lungsod ng Maynila. Merry Christmas! Happy New Year! I love you! Mag-iingat kayo! Mag-iingat kayo at palagi naman kayo